Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao at maging mga kababayan ho natin sa abroad na patuloy ho na nakikiisa ho at talagang nanonood ho dito sa ating mga videos na pinalalabas ho dito sa ating channel. At syempre dun po sa mga bago natin mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat at talagang naniniwala na ho ako na pag ang pinag-uusapan ho ay patungkol ho sa kinabukasan ng ating bayan at sa mga ginagawang kalokohan, kahayupan, kademonyuhan, pagnanakaw, pang-aabuso ho ng mga politikong korap na narito ho sa ating bansa ay marami hong nakikiisa. Kaya salamat ho sa inyong lahat. Wag ho kayong magtaka kung bakit to may kandila ho tayo. Hindi po ngayon araw ng patay. Hindi rin po kung anuman. Hindi rin po tayo nag-brand out. Dahil dito po kasi sa kinalalagyan natin ay talagang wala namang kuryente o linya ng kuryente dito. Ang tangi yung mayroon lang tayo dito, yung inaasahan sana natin na solar. Hindi, biro lang. Solar ho. Problema, nasira na ho. Yung generator naman ho na inaasahan natin, papalya-palya. Kumbaga sa tao, 80 anyos na kasi. So, umandar man siya, ang pinaka hindi maganda sa kanya, malakas na gumastos ng krudo. Umandar man siya, hindi rin na okay kasi napaka ano na niya. Kumbaga, palyado na ibang mga pyesa. Pag isa doon ang bumigay, wala na. Bumababa na ho yung yung kuryente. Di brand out pa din. So baka yun pa makapagbigay sa atin ng distraction. Kaya hanggang ngayon ho, taste muna tayo, nananatili ho tayo lang yatang nakakandila na umikot kayo dyan sa ibang channel, parang tayo lang biro ba. Pero okay lang mga minamahal ko mga kababayan. Sabi ko nga, ang importante ho, kasama ko kayo, no? Na kahit ganito ho yung ating sitwasyon na. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan ho natin syempre. Itong ating napaka-paborito at talagang best friend na ho natin ngayon, itong si Digongyo. Ito po ang sumasabog ho ngayon na balita. Kumpirmado ho na sa kabila ho ng lahat ng pang-aakit o pandidemonyo nitong ni Digongyo, sa ating mga kababayan o sa mga retired general ay yung mga active ho ay nagsalita na. Yung mga active ho na general nagsalita na ho tungkol ho sa mga sinasabi nito ni Roque na punong-puno ng kasinungalingan. Kumpirmado na ho na ayon ho sa mga aktibo na mga general at iba pang mga opisyal ng AFP at PNP, hindi sila makikiisa sa gusto ni Digongyo na magsagawa ng anumang kukontra sa administrasyong Marcos. Ito po yung maganda. Dahil hindi ho sinang-ayunan ng mga aktibong generals tuloy, o mga aktibong general ng ating bansa, ito ang gusto ni Digongyo. So dito po, nangatog ho yung tuhod ni Digongyo. At lumuha ho at tumirik ang mata ni Sara Bulate. Na kung saan, parang bigla hong nilagnat itong si Kibuloy. Dahil sa narinig nila at natuklasan nila na ang lahat ng mga aktibo, bagamat si Duterte ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon para sumahod ng doble, hindi po nila tinignan yon dahil matatalino po itong mga pulis na to.
maging ang mga militar. Alam po ng mga militar na yung dagdag sweldo na yan ay hindi naman po galing kay Digongyo. Na alam din nila na kaya lamang ginawa ni Digongyo na dinagdagan sila ng sweldo ay para manahimik sila, maging inutil sila. Oo. Alam mo ng mga pulis yan, alam ng mga sundalo yan. Kaya akala ho ni Duterte, dahil siya ang nagpataas ng sweldo nila, tatanawin nilang talagang utang na loob yun. Yes! Tinanaw naman nila na utang na loob yun. Pero, hindi sapat yun para gamitin ni Duterte para gawin silang mga aso na maging sunod-sunuran sa kanyang mga katarantaduhan. O edi nung nalaman ho to ni Duterte na hindi sang-ayon yung mga aktibong mga militar, pati yung mga kapulisan na aktibong mga general, para hong hanggang imperno po yung kanyang kalungkutan. O ito na ho. O edi nalaman na ho ni Digongyo na talagang hindi niya na maiiwasan pa. O, anong gagawin niya ngayon? Hulaan niyo po ang nasa isip ko. Malamang ho, dahil yan ang lumabas at kumpirmado na tiniyak ng pamunuan ho o ng pinahayag ho ng palasyo, malamang ho, iniisip na ni Duterte kung saan, kailan, papaano sila makakalayas sa bansang ito. Katulad doon na nangyari kay Arnolfo Tebes. Malamang! Malamang ho. Nagpaplano na tong mga ito kung papaano nila mahahakot yung mga kayamanan, yung mga perang ninakaw nila sa taong bayan. Isa pa po sa pinangangambahan ni Duterte. Isang balita ang nakarating sa kanila na ikinagulat nila at mas kinatakot nila. Ito po yun mga kababayan. Naalaman na ho ng mga Duterte na ang mga biktima niya sa extrajudicial killings ay talagang tinutulungan ho ngayon ng butihin nating Pangulo. Para naman po makamit nila, matanggap nila ang katarungan na kanilang inaasam-asam. Napakarami pong Pilipino ang humahanga ngayon sa ating Pangulo. Napakarami pong Pilipino, lalong-lalo na yung mga naging biktima ni Digongyo, ang talagang labis-labis o ang tuwa na nadarama sapagkat nagkaroon po sila ng sandigan, nagkaroon sila ng isang leader na malalapitan nila at nagkaroon sila ng isang leader na hindi ginagamit ang kapangyarihan para lamang ito'y abusuhin. Kundi ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para bigyan ang sinuman ng hustisya. Bigyan ng karapatan. Bigyan ng boses. Binibigyan ho ng ating Pangulo ang mga biktima ni Digongyo ng karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili, ipaglaban ang kanilang karapatan at sabihin ang dapat nilang sabihin sa mga politikong umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Nung nalaman ho ito ni Bato, abay parang lumagpak ho, para siyang bato na nahulog ho sa napakataas na bangin. Asang-asa ho itong si Bato na hindi sila ibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. Kung marunong itong si Bato, mas marunong naman hamak itong ating Pangulo. Magiging Pangulo ba yan kung yan ay bobo? Hindi naman yan katulad ni Bato na bilog nga ang ulo pero walang laman, parang sira ulo, parang sirang buko, parang sirang nyug. Na akala mo ay may laman, yung pala'y wala. Ganun po ang ulo ni Bato. Bato-bato lang mo yung katawan niyan. Pero ang totoo, yun na yun. Ay, mga kababayan, tignan nyo. Ito na yung sinasabi natin na kahit anong gawin mo, Digongyo,
kahit pa man demonyo ka ng 1,000,000, daan-daang milyon na mga tao, mga Pilipino, hindi ka mananaig dahil ang kalaban mo na nga ngayon, hindi na tao, kundi ang Diyos na nagpapakilala sa inyo ni Kibulok, na mas higit sa inyong dalawa. Isip-isip ni Digongyo, tsaka siguro nag-uusap tong dalawa. Sinasabi siguro to ni Digongyo dito kay Kibuloy, talaga bang Diyos ka? Ano ba tong nangyayari sa atin? Bakit hindi mo magawa ng paraan? Siguro sinasagot din ito ni Kibuloy, alam mo naman na hindi naman talaga ako Diyos eh. Paraan ko to para yumaman, iba dun sa paraan mo. Yung paraan mo para yumaman sa politika. Yung paraan ko naman para yumaman sa Biblia. Nagsama yung dalawang ogag. Biro mo ba na nagsama parehong manluloko magiging best friend. Kung si Digongyo ho ay matinong tao, hindi po yan makikipagbarkada at hindi niya kukuning spiritual advisor yung isang religious leader na si Raulo. Naku, magpanggap todo-todo. Biro mo ba naman magpakilala na siya si Kristo? Ang pinakamasama pa nito, lahat na meron dito sa mundo inangkin na ng si Raulong ito. Ibig sabihin, lahat tayo inaangkin niya na sa kanya. Kaya nga ang requirements ito ni Kibuloy, katakot-takot to na pananakot ang sinabi nito na kapag hindi daw dumaan sa kanya ay hindi maliligtas. Di kawawa ang Iglesia ni Cristo. Ni isa walang maliligtas, hindi naman dumaan sa kanya lalo na tayo. Kawawa din tayo, hindi tayo dumaan sa kanya. Di ba? Hindi naman kalokohan ng hayop na ito. Di kalauna sa kanyang katangahan, kagaguhan, kademonyo, kasinungalingan, sa kanyang pagpapanggap, ayun, sa sobrang kabanalan, tambak-tambak na kaso, ang kanya ngayong hinaharap. Sigurado po ko mga minamahal kong mga kababayan, kabang-kaba na takot na itong si Duterte, si Sara Duterte, si Kibulok, at iba pa na mga kasabwat nila sa kanilang mga kasamaan na ginawa nung panahon ho nito ni Digongyo. At malamang nakikipag-ugnayan na sila sa mga Chino. Pero, isa din po sa tinitignan nating anggulo na pwede hong mangyari kung sakaling hindi man sila umalis dito. Balita na ho din ngayon, ayon ho sa ating nakalap na impormasyon, na talagang pinakikilos na ho, pinaghahanda na ho ni Duterte yung mga NPA. Para ho magsagawa ng iba't ibang uring kaguluhan, iba't ibang uring kapatayan, pananakot, gulo, karahasan, lahat ho, iuutos ho yan ni Duterte para lamang po maibaling ang usapin, ang intensyon ng ating mga kababayan sa gagawin nilang mga kaguluhan. Ito pong inaabangan natin na gagawin ho talaga nito ni Digongyo dahil hayop nga po to at si Raulo nga ho to Dapat to sa ating Pangulo, yung daan-daang baril na pinalisensyahan di umano nito ni Duterte bago siya umalis bilang Pangulo ng ating bansa, dapat ho yan kumpiskahin yan. Dahil malamang gagamitin yan ni Duterte. Para ho proteksyonan ang kanyang sarili, para hindi po siya mahuli. At malamang ipapagamit niya yan sa mga siraulot, gagong, aaruhin ni Duterte yun. Iisang pangalan, mahigit 400 na armas nakapangalan sa kanya. Antindi. Diba? Matindi. Ano yung ilalagay niya lahat sa katawan niya? Iisa-isahin yung gatilyuhin yung baril? Kaya mga kababayan, dito ho sa laro ng mga Duterte o labanan ng mga Duterte at mga Marcos, malamang ho, isa lang ho ang mamamati dito. At isa lang ang makikita nating nganga. Isa lang ho ang makikita nating mabubulaga. Isa lang ho ang makikita natin ditong mapapahiya. Malamang ho, kahit hindi pa po natin yun nakikita, alam na ng lahat na talagang ang paplakdaho dito ay ang mga Duterte. Na namayagpag sa kanilang mga kasamaan, kagaguhan, kahayupan, katarantaduhan at iba pa. Diba?
Kaya mga kababayan, ano na naman kayang diskarte nito ni Digongyo? Wala na siyang magawa kaya halos lahat ng plano niya, booking. Lahat ng ginagawa niya, nakikita. Talagang pinamamatyagan ho siya. Dahil halos ho yung mga intel, yung mga magagaling ho natin dito ng mga special agent, ay nakatutok ho ngayon sa mga koneksyon dito kay Duterte. Para nga naman maproteksyonan ho ang ating mahal na Pangulo. Siyempre, kailan pa sila kikilos? Paghuli na ang lahat. Sabi ng iba, may nag-text ho dito. Naalala ko nga pala, maiba tayo ng usapan. May nag-text tuloy, may nag-chat. Sabi niya, buti nga si Duterte di umano, may spiritual advisor. Sabi ko, anong kinabuti dun? Yung advisor niya, sinungaling pa sa lahat ng mga propeta. Sinungaling pa sa lahat ng mga taksil. Sinungaling pa sa lahat ng mga Judas. Sinungaling sa lahat ng mga kamag-anak ni Texas. Texas tuloy. Buti daw nagbibigay ng may advisor daw, spiritual advisor. Ngayon, sabi niya, sino naman kaya sa tingin mo ang advisor ni Bongbong Marcos, sabi niya. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? At sabi naman niya, ano naman kaya ang naibibigay na advice nung advisor ni Marcos na kilalang kilala na asawa niya ang nagpapakilos sa kanya at asawa niya ang nagtuturo sa kanya. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, isa sa pinakamaganda ho na magaganap sa buhay ng isang presidente yung kaagapay mo po ang asawa mo. Dahil alam ko po na kapag ang asawa mo ang nag-advise sa'yo, hindi mo po ikapapahamak yan. Hindi mo po ikasisira yan. Malamang wala naman po sigurong asawa na sasabihin niya, gawin mo ito para mapahamak ka. Hindi po katulad dito ni Kibuloy, dahil nga sa habol niya rin ay pera, sinangayunan niya lahat ng kagustuhan ni Duterte kahit mali, gamit yung kanyang aral na mula sa mga demonyo. Etong si Bongbong Marcos, naniniwala ho ako na lahat to ng advice ng kanyang asawa ay para ho sa kanyang ikabubuti, hindi para sa kanyang ikasasama. May karapatan naman ho maging advisor yung yung asawa kung talagang siya naman ay mayroong sapat na karunungan, lalo na abogado din naman. Diba? Maganda yun. Kasi nagtutulungan sila. Ito nga lang yata ang mag-asawa na Pangulo tsaka First Lady na talagang kumbaga sa magkatimbang sa kanilang trabaho. Hindi na nga trabaho ng asawa ni Marcos pero pinapangatawanan din niya, tinutulungan niya para mas magaan. Kasi alam ho ng ating unang ginang na ang kinakaharap ho ngayon ni Marcos ay hindi po madali. Dahil nga po, tingnan nyo mabuti si Digongyo. Nung siya po ang pumalit kay Noynoy Aquino, hindi po 13 trilyon ang utang ng ating bansa. Kaya magaan-gaan ho yung kanyang dinadalang problema. Problema na mas dinagdagan pa niya ng times 10. Ngayon, noong panahon ni Duterte, sinadya niyang mangutang na umabot ng 13 trilyon na halos ibenta na niya ho yung buong Pilipinas. Na ngayon naman, nasinaluho ni Bongbong Marcos. Kaya nakikita ho ng ating unang ginang na sa lahat ng naging presidente, ang pinakamabigat na presidente na mayroong mabigat na suliranin ay ito na ho, si Bongbong Marcos. Biro niyo ho, 13 trilyon. Paano niya po yan mariresolba? Nasaan na yung sinasabi ni Duterte na hindi tayo magbabayad ni piso? Paano hindi tayo magbabayad ni piso? Nangutang siya, ang collateral niya Pilipinas. Kundi ka ba naman demonyo kang hayop ka? Nasaan yung sinasabi ni Digongyo na hindi tayo magbabayad ni piso doon sa mga inutang niyang 13 trilyon, lahat-lahat?
na siya naman ngayon na nasa balikat ng ating Pangulo. Kaya nga, napupursige ho ang ating unang ginang na gumawa ng mga kaparaanan ayon sa kanyang mga nalaman para lamang ho mabawasan yung utang ni Duterte na 13 trilyon na halos binenta niya na ang buong Pilipinas. Sa lahat to nang nakita ko, si Bongbong Marcos na ang naging presidente na pumasan ng napakabigat na pasanin dahil sa kanyang nasundan na walang niya gago, demonyo at traidor na presidente katulad ni Digongyo. Ha? Yan po ang katotohanan. Sobrang bigat ho. Kaya nga po hindi mo na pinatakbo ni Duterte si Sara eh. Dahil alam ni Digong yun, hindi kaya ni Sara resolbahin yung 13 trilyon na yan na pinapasan ngayon ni Bongbong Marcos. Sinadya nila na si Bongbong Marcos ang maging Pangulo. Para masira si Bongbong dahil hindi madali ang sitwasyon niya ngayon. Hindi madali yung kanyang hinaharap ngayon. 13 trilyon siya ang magbabayad, si Digongyo ang umutang. Si Digongyo ang nagnakaw. Tignan nyo nga. Yung inutang ng ating mga Pangulo ng mga nakalipas, 10 doble ho sa inutang ni Duterte na hindi ho natin malaman kung saan niya pinunta. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinakot niya ang COA dahil ayaw niyang makita yung salin niya. Ayaw niyang matuklasan kung saan niya pinagdadala. Kaya nga ayaw papasukin ni Duterte ang ICC dahil matutuklasan ng buong Pilipinas na talagang nagnakaw siya ng trilyon-trilyon at nilagay niya sa sarili niyang sisidlan. Nakakaawa ho ang sitwasyon ni Bongbong Marcos. Mga kababayan, 13 trilyon ang nasa balikat niya na dapat niyang marisolba. 13 trilyon na nagpapahirap kay Bongbong Marcos. Pero ganun pa man, sa kabila niyan, nakikita niyo ho, marami siyang proyekto na nagawa sa loob lamang ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon na yan, nabigyan niya ng tugon ang problema ng Philippine Coast Guards. Sa loob ng 2 taon, ipinakita ni Bongbong Marcos na kahit ipit na siya dahil nakapasan sa balikat niya yung 13 trilyon na inutang ni Duterte na pinapasan sa kanya, nagawa pa rin niya makagawa ng libreng pabahay na ibinibigay niya ngayon sa mga mahihirap na hindi ginawa ng nakaraang administrasyon sapagkat mas busy sila sa pagnanakaw, sa pandarambong, mas busy sila sa sarili nilang lugar na kung saan naging bulag bingi sila sa ibang mga probinsya. Yan po ang katotohanan. Mga kababayan, magpasalamat nga ho tayo dahil yung asawa po ng ating Pangulo ay nagiging katuwang niya sa napakabigat na pasanin na dinadala ngayon ng ating mahal na Pangulo. Magpasalamat tayo dahil yung asawa ng ating Pangulo ay hindi tulad ng asawa ni Digongyo na nakabuka ka lang. Naghihintay lang, pasarap lang ng pasarap ni walang naambag dito sa ating bansa. Walang ibang ginawa kundi magpakasasa sa pera ni Digongyo na ninakaw niya mula sa taong bayan. Ibang-iba po sa ating First Lady ngayon. Na kung maaari lamang gusto niya siya na lang ang gumanap dahil hindi niya kayang makita. Akala niyo po nakakatulong ng maayos si Bongbong Marcos sa bigat ng pasanin na kanyang dinadala ngayon? Hindi niyo alam, gabi-gabi, pag nag-uusap ng mag-asawang to, umiiyak ng ating First Lady dahil nakikita niya yung kanyang asawa bigat na. Samahan pa ng mga paninira nito mga Duterte. Samahan pa ng mga sabutahe na nakikipagsabuatan dito kay Duterte. Na kung saan marami nakikipagsabuatan kay Duterte para pataasin ang presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Yung mga Chino na yan. Pero pilit ni Bongbong Marcos na kinakaya. Hindi siya nagsasalita sapagkat mas focus siya para sa kinabukasan ng ating bansa.
Hindi siya nagsasalita sa mga paninira ng mga Duterte sapagkat mas focus siya sa magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Hindi niya na pinapansin yung masasakit na salita. Kumbaga hindi niya na pinapansin yung suntok, sipa, pananaksak ng mga Duterte sa kanyang likuran. Dahil mas binibigyan niya ng halaga yung mga Pilipinong nagtiwala sa kanya at naniniwala sa kanyang kakayahan. Binabaliwala ni Bongbong yung sakit ng kanyang kalooban. Dahil ang tinitignan niya yung mga Pilipinong naniniwala sa kanyang kakayahan. Dahil naniniwala siya na hanggat siya ay nasa katuwiran, hanggat siya ay naglalakad sa landas na punong-puno ng kaliwanagan, lahat ng paghihirap na ito, lahat ng pagdurusa niyang ito, lahat ng pasanin niyang iniwan sa kanya ni Digongyo ay magagawa niya ng solusyon. Tignan niyo yung asawa ni Digongyo nung panahon niya. Ilang sasakyan ang pinagbibili. Ilang bahay lupa ang pinagbibili. Nagpakasasa sa kayamanan ni walang naambag para sa kinabukasan ng ating bansa. Samantalang itong ating unang ginang, sinisikap niya na makatulong. Dahil alam ng ating ginang, unang ginang, na yung pasanin nga ni Bongbong Marcos ay hindi po basta-basta. Kahit pagsamasamahin pa yung lahat ng presidente ay sinundan niya. Siya na po ang mayroong responsibilidad o pasaning pinapasan ngayon na napakabigat. Tingnan nyo totoo ang sinabi ni Kapersi Lapid na traitor itong mga ito. Na kung tutuusin, pwede naman si Sara Bulate ang maging presidente, tumakbo ng pagka-presidente. Pero hindi, sinadya ho ito ni Digongyo. Dahil alam niya na ang papasanin ng susunod sa kanyang presidente ay napakabigat. Kaya hindi niya muna pinagpresidente itong si Sara. Dahil ang plano nila, pabanguhin si Sara habang nahihirapan si Bongbong Marcos na resolbahin yung 13 trillion na inutang ni Digongyo. Nang sa ganon, manatili sila sa kapangyarihan. Tignan nyo kung gaano ka demonyo, gaano ka tuso, gaano ka walang niya, gaano ka gago itong si Duterte. Diba? Kaya mga kababayan, salamat na lamang po dahil sa kabila ng lahat ng panloloko, paggagago, pangwawalang yaho ng mga Duterte, sinasamahan ho ng Diyos ang ating Pangulo. Ginagabayan niya, tinutulungan niya sapagkat ang ating Pangulo ay nagpapasakop po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ho katulad ni Digongyo na nung panahon niya, itinuring niya ang sarili niyang Diyos. Kaya nga minura niya yung Diyos nating lahat . Kaya nga sabi ko yung lahat ho ng sumusuporta kay Digongyo ngayon, sang-ayon ho sa ginawa ni Digongyo na minura niya ang Diyos. Malamang itong mga sumasama sa kanya at naniniwala sa kanya, mga walang galang din sa Diyos. Alam nila yon, alam nilang lahat na minura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nasan sila ngayon? Naki-Duterte pa rin. Kasi nga mga tanga, mga bobo, higit sa lahat, mga bayaran. Alam po natin ang estilo ng mga Duterte para po dumikit sa kanila ang mga tao. Kumbaga, sa pag-aalaga ng manok o aso, talagang minumudmura nila ng pagkain yan. Pero ganun pa man, dahil po sa pagwawalang yan ni Duterte sa ating Panginoon na minura niya, ewan ko na lang kung may pastor pang matutuwa sa kanya. Gago na lang talaga yung isang pastor na alam niyang minura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isasang-ayon pa rin kay Duterte. Gago na lang talaga ang isang tao kung susunod pa siya at maniniwala pa siya kay Duterte na ang kinuwang advisor ay isang pastor na nagpanggap na anak ng Diyos, na kung saan itong si Duterte ay nagmura sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Gago na lang talaga yung mga taong maniniwala pa sa kanya pagkatapos niyang alipustahin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Hindi yata alam ng mga supporter ni Duterte na pinagmumura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat eh. Nawala na siyang kinilala nung panahon niya. Ibang-iba po sa ating Pangulo ngayon. Bago ho gumising ang ating Pangulo, ang unang bigkas niya, unang iniisip niya, gabayan siya ng ating Diyos na lumikha. Paggising pa lamang ho ng ating Pangulo, wala na siyang iniisip na sana gabayan siya ng Diyos. Nang sa ganon, magawa niya ang kanyang tungkulin sa ating bansa, alang-alang sa mga Pilipinong nagnanais na umahon sa kahirapan. Ibang-iba po sa ginagawa ni Digongyo noon, na kung saan paggising pa lamang ho ni Digongyo, kinokontak niya na agad yung mga tauhan niya na tinalaga niya. Tinalaga niya sa iba't ibang departamento. Tinatanong niya, magkano nang nanakaw? Magkano yung sa akin dyan? Maaga pa lang, paggising pa lang, wala na siyang ibang iniisip, kundi magkwenta o ilan na kaya yung nanakaw nila sa araw na yon. Pagkatapos magsasalita, kala mo kung sinong bayani, kala mo kung sinong magaling, kala mo sinong matalino. Lahat na sinabi niya, wala namang nawala, wala namang napala eh. Asan yung 3 months, 6 months na sinasabi niya sa kahambugan niya? Doon pa lang eh. Diba? Di ka ba namang hayop kang gago ka? Lahat na sinasabi mo, puro katarantaduhan, galit sa kurap. Pero lahat ng tinalaga niya, puro kurap. Ay nako, kaya mga kababayan, tama na ho. Buksan na po ninyo ang iyong kaisipan, ang iyong puso sa katotohanan. Na yung Duterte na inyong pinaniniwalaan ay isang taong wala na hong bait sa sarili, na kung saan pati ang Diyos nagagawa ho niyang murahin, nagagawa niyang alipustahin. Kaya nga ho, hindi na po kataka-taka kung ganun na lamang siya mang-alipusta sa mga tao at kung papaano siya magpapatay na walang awa sa mga taong nabibiktima niya nung panahon niya. Kaya naniniwala ho ako, mga minamahal kong mga kababayan, magiging times 3 po ang magiging kalagayan ng bansang ito kapag ang anak niya ay naging Pangulo. Sapagkat pag ang anak niyang naging Pangulo, ang magiging utak nito ay si Duterte, na kung saan susundin ni Sara Bulate. Tandaan ho ninyo. Huwag po kayo magpapaniwala sa mag-ama na yan na kunyari nagpapakita, nag-aawayan sila. Hindi po yan mangyayari. Kailangan po nila magdrama minsan. Kailangan nila magpakita ng etc. Pero hindi po yan mangyayari. Hindi po yan mangyayari. Palabas lamang ho ng mag-amang yan. Para ho ang isipan ng ating mga kababayan ay malaro nila. Tandaan ninyo, ang pinanggalingan ho ni Sara Bulate ay isang demonyong tao na kinakasangkapan ho ni Lucifer. At ito namang si Sara Bulate na mula sa binhi nito ni Duterte na kasangkapan ni Lucifer, natural, dahil anak niya si Sara, hindi po ito gagawa ng kabutihan. Maniwala ho kayo. Ngayon pa lamang ho na Vice President pa lang ho ito, kitang-kita na ho yung kanyang pagnanakaw, yung kanyang masyadong garapal sa pagnanakaw ho ng pera ng taong bayan. Gamit po yung confidential fund, intelligent fund na kung saan hindi nga po siya makontento sa isang ranggo, Vice President na. Ginawa pa niyang sarili niya na maging kalihim ng DepEd, na kung saan sa pamamagitan ng 2 posisyon na yan, dyan siya mas lalong magkakaroon ng limpak-limpak na pera na padadaanin niya sa confidential fund at intelligent fund. Yan po ang estilo niya. Kaya sana mabuksan na ho ang inyong mga isipan. Yes, ang vlogger ho na ito ay isang vlogger na mahirap lamang, pero huwag niyong kalilimutan na kadalasan na ginagamit ng Diyos yung mga taong walang kwenta sa paningin ng mga tao. Kami yung mga taong nagsasalita bagamat kami mahihirap. Hindi kami katulad ng ibang mga vlogger niya, mayayaman, mga sikat, magaganda yung mga damit. Yes! Pero tandaan nyo, mas nakatuon sa aming mga mahihirap ang paningin ng ating Diyos. Mas nakatingin sa amin ang paningin ng Diyos sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang mga mahihirap na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kababayan, tulad doon na sinasabi ko, huwag po kayo magsawa na sumuporta sa programa natin. Ang programang ito ay sa inyo. Kaya po ko lumalakas, kaya mas lalo nagiging matapang dahil sa inyo.
Kayo po ang aking inspirasyon. Doon po sa mga kababayan natin na mayroon pong ginito ang puso, sana ho makatulong kayo para hindi naman magastos ang kandila. Kita nyo, konti na lang ho to. Yan. Konti na lang ho yan. Magkano kandila? 10-10 sa sitwasyon ho ng yung lingkod ngayon dahil hindi pa nga ho tayo nakakasahod. Sana ho may mabuting kalooban mga kababayan natin na makapagbigay ho ng tulong. Doon po sa mga gusto pong tumulong, wag po kayong basta-basta magpapadala. Lalong-lalo po, minsan meron po nagpadala. Ang pinadalhan ho niya yung aking pangalan, Epifanio Labrador. Hindi ko po makukuha yon sapagkat hindi po ko lumalabas. Pag mayroon po kayong padala, yun po pinapadaan ko po sa ating pinagkakatiwalaang kapatid. Kasi sa kanya po, pwede po kayo magpadala ng GCash na pinapadala naman po niya dito ho sa amin. At least siya po ang nakakaalam ng location namin. Hindi po delikado dahil kilala ko po yung taong yon. Kaya doon po sa mga gustong magpadala, mag-message muna po kayo sa aking Facebook, sa aking Messenger, para ho alam nyo kung kanino at saan. Kaya mga kababayan, maraming salamat po. Sana ho, sa loob ng isang linggong ito ay meron po mga kapatid natin ang makatulong ho para po tayo ay magkaroon na ho ng ilaw dito. Muli po, tulad ng sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.